Hi guys! And for today's vlog, pagkatapos na pumasok ni Amber sa school, ito nga pupunta nga kami ng bayan. Ngayon nga pa lang dating na kanyang mama at papa at eringat dumating na nga galing pa silang sukat. Nung una nga ay hindi makalapit si Amber at naninibago, nang kalauna naman ay sumama rin naman. Pinasakay ko na nga sila ng tricycle papuntang bahay at eringat nakarating na nga din sa bahay. Nagpangita na nga rin maglolola kaya na naman todo kamustahan ng mga person. Nagbida-bida nga si Amber sa kanyang papa at pinapakita ang kanyang exam doon sa school. Nakaka-perfect din naman si Amber sa exam kaya naman may pasalubong sa kanyang mama at papa na rin Jayco Donuts. Jayco Donuts, baka naman. Pagkatapos nga na magkamustahan ay umating nga muna ako ng GPTA meeting din sa school ng aking anak. And fast forward, kinabukasan ay papunta nga kami ng Pinamalayan para nga kami magliguan doon sa Blanco Beach Resort. Barkadahan na nga kami dini at hindi nga kami nagkasya sa tricycle kaya naman itong mag-asawa ay nagmotor na lamang. Yagyag na nga kami dini at papunta na nga kami ng Pinamalayan para nga pumunta doon sa aming apagliguan. Si Kuya Nante na nga lang ang aming sinakyan para nga kahit papaano ay makameno sa pamasahe. Nagrenta na nga lamang kami ng tricycle at kami ngay may mga biyabit na mga pagkain at mga damit. Malapit-lapit na nga kami din sa arko ng Pinamalayan at kami ngay nagadali-dali at baka nga abutin kami ng malakas na ulan. At kahit nga na hindi maganda ngayon ang panahon din sa Mindoro ay talaga naman nagpumilit ang aking kapatid na pumunta nga doon sa dagat. Bihira nga lamang sila umuwi din sa Oriental kaya naman sinusulit na nila ang kanilang bakasyon kahit na 3 araw. 3 days nga lang ang kanilang leave dun sa mga trabaho nila kaya naman for the go kahit saan. Iring nga ang aking favorite sa Pinamalayan aling napakagandang view na malaking palayan at matataas na bundok. Nadadaanan nga din pala namin lagi arin pag napunta kami ng Pinamalayan aring Sibtec, di nga pala napasok ng aking pinsan. Maya-maya nga ay nadaanan na nga namin aring si Jollibee at aring Parayok na may rainbow. Kung mapapansin nyo man din ay putol yung rainbow na nasa Palayok ay nandini man din ho yan ang kaputol din sa may plaza. Ito nga man din ay nasabi kong kaputol ng rainbow doon sa may Palayok at medyo magulo nga ang aking kuha for today's video. At nung makalampas nga kami doon sa kaputol ng rainbow ay maya-maya ay nandini na nga kami sa Blanco Beach Resort. Nang makarating nga kami din sa loob ng resort ay bumungad nga sa amin aring aking mga kapatid, Charis. Hindi naman agad nagasabi aring aking mga kapatid kaya naman inagaw aring aking phone. Nakapasok na nga kami din sa loob at naghahanap na nga sila ng cottage at alin namang si Amber ay tatakbo na doon. Minsan na nga lang siya makakalabas ng hawan at kaya naman hinayaan ko nang magtatakbo diyan. Nakapagrenta na nga pala sila ng cottage diyan kaya naman sa halagang 500 pesos ay gani rin nakalaki ang iyong marerentahan na cottage. Tamang picture at tamang video lang muna kami din at alam ko naman si Amber ay excited ng maligo. Hindi nga man din magkaintindihan din si Amber kung ano bagang hahawakan kaya naman for the go. Hindi nga man din maintindihan din ni kay Amber kung anong uunahin puntahan at hindi nga mapakali at sobrang daming mga figura. Hindi naman nagasabi aring Blanco Beach Resort na nandini pala ang bahay ni Snow White and the 7 Dwarfs. Pagkatapos nga na maggala-gala din ay kumain na nga muna kami at kami gutuman na nga man din. Tumama na nga rin aring aking lola na si Inay Lydia dahil nga minsan nga lang makakarating din sa dagat. Kain tayo mga kalahi. At pagkatapos nga namin magsikainan ay dumais nga ako ng punta din sa tabing dagat at para nga maglibot at super ganda nga din sa Blanco. Paglibot-libot ko nga din ay nakita ko nga tong hugot patama quotes din na nakasulat sa mga kahoy. Gusto ko lamang din maglibot pero bakit may mga ganyan? Ano na yun? Kalmado man din ang dagat at nakikisama nga ang panahon at hindi umaambon.
Pagbalik ko man din sa cottage ay dumating na pala aring aking dalawang pinsan na si Tamo at si Giselle. Hindi rin naman nagpatalo ang inay, talaga may pagpicture pa man din sa tabi ng mga hugot lines. Sinamahan nga ni Giselle pabalik doon sa cottage dahil inaginaw na nga. Tamang liguan na nga aring mag-anak na si Amber at ang kanyang papa at aking anak. Tamang tampisaw man din ng aking dalaga dini at may pagsilip pa doon. Ano na yun? Tamang video nga din pala ako sa alon din sa dalampasigan, kaya naman for the go! Hindi rin naman talaga nagpakabog aking kapatid at may mga ganitong ganap nga na pasimsuit. Ano na yun? Oh, Pak, sino ka dyan? Pagkatapos nga ng mga ganap din sa dagat, ay pauwi na nga kami at medyo nahapon na. Hanggang alas 4 nga lang ang aming oras doon sa cottage, kaya naman yagyagan na kami pauwi. Yan din pala mga estatwa din kagaya naman ni Dahak at yung malaking unggoy. At pagka-uwi nga namin ay pumunta nga muna at sumaglit kami din sa Campo Santo para nga dalawin si Tata. Hindi nga namin nadalaw si Tata nung November 1 dahil nga baha din sa sementeryo at naulan-ulan. Sakto naman din na umuwi rin kapatid ko, kaya naman sinulit na namin ang pagpunta din. Ito nga pala ang sweetheart ng aming lola na si Inay Lydia. And fast forward, kinabukasan ay yagyag na naman kami din, papunta din sa La Fortuna. Nung makarating nga kami din, agad-agad akong nagtampisaw dahil mangha ako sa linaw ng tubig. At kahit nga na sobrang lamig ng tubig at malamig ang hangin, talaga namang hindi ako nagpaawat na magtampisaw ng aking paa. Hindi rin naman nakatanggi aring mag-ina na magtampisaw din at namangha din sa linaw ng tubig ng ilog. Tamang picture at tamang video nga lamang sila dahil hindi nga sila makaligo at sobrang lamig nga ng tubig at hangin. Inaya ko na nga rin sila dito para nga kahit papano ay sulit na sulit at 3 araw na bakasyon. Hindi nga man din maawat sa dami ng picture at nganin minsan nga lang makakapunta ng Oriental. Pinakit ko nga din sila diyan sa tulay at para nga maranasan nila at makita nila kung gaano kaganda aring La Fortuna. 2 beses ko nang nakarating din sa tulay sa La Fortuna dahil nga nung una ay sinamahan ako ng aking pinsan. Sobrang ganda pa rin pala din na kahit medyo madilim ang panahon ay talaga namang napakaganda pa rin. Nagpa-video at nagpa-picture na rin aking kapatid din sa tulay at kahit naman kandaugay talaga naman tuloy ang paglakad . Hindi ko nga man din alam kung paano hawak ang agawin ko din sa cellphone at din sa tulay dahil nga nayogyog yung tulay. Ano na yun? Unang beses ko rin pala na napuntahan na rin simbahan na ari at nung una nga ay hindi ako nakatawid at hanggang dun lamang ako sa may unahan. Napakaganda rin pala ng view dito sa baba kaya naman sinulit ko ng pag-video. Pabalik na nga kami dun sa kabila at medyo nasama na nga ang panahon at naambon na. At kahit nga na malamig at medyo madilim ang panahon ay meron pa rin nagalaba din sa ilog at nagalaro. Ano na yun? Hindi nga sana namin nabalak maligo at mag-outing ay kaso nga naman ay napagkalayo. Hindi rin naman talaga nagpahuli aring si Amber at nagtampisaw din ng kanyang paa na kahit na maginaw ay talaga namang tuloy . First time niya rin pala na makarating din kaya naman na kahit na malamig ang tubig ay talaga namang tampisaw . Nasulit na rin pala ni Amber ang kanyang paggagala dahil nga mauwi na siya sa kanyang mama at papa doon sa sukat. At nang makauwi nga kami ay dumiretso na nga muna kami din sa bayan para nga bumili na ring milk tea. Hindi nga pala kami laging nabili dahil nga sobrang sarap din ng milk tea. Nga muna kami din sa pwesto ni tita para nga magpaalam at mauwi na nga sila kinabukasan. Nabukasan, maaga ng madaling araw ay maaga nga silang nagayak para nga maaga silang makasakay ng barko. Excited na rin pala si Amber na makauwi dun sa kanyang mama at papa doon sa sukat. Ang aga nga man din magising at takot na nga ni maiwanan. And yun lamang for today's video. Salamat po sa inyong mga pananood. Bye!